Noong unang panahon, may isang grupo ng mga ibon na tahimik na namumuhay sa isang malawak na kagubatan. Ang kanilang pinuno, ang matandang agila, ay nagdesisyong lisanin pansamantala ang kagubatan upang maglakbay sa iba't ibang lugar at mangalap ng balita tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Sa kanyang paglalakbay, may narinig siyang isang masama at mapanganib na balita. Kaya agad siyang bumalik sa kanilang kagubatan upang ipaalam ito sa kanyang mga kasama at ihanda sila sa anumang maaaring mangyari. Mga kaibigan, may mahalagang balita akong dala ngayon. Ayon sa mga ibon sa malayong kagubatan, may paparating daw na bagyo. Kaya, kailangan na natin maghanda upang hindi tayo mapahamak. Totoo po ba ito? Matandang Agila? Oo, Maya. Ayon sa kanila, malakas daw yung paparating na bagyo. Pero, kailangan muna natin kumpirmahin kung ano muna ang mga detalye para sigurado na tama ang ating paghahanda. Pagkatapos marinig ni Tikling ang balita galing kay matandang agila, bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, kaya pumunta siya sa ibang ibon upang ipaalala at ipaalam sa kanila kung anong nangyayari. Habang ipinamamalita ni Tikling ang balita, marami sa mga ibon ang nataranta tulad niya. Pero ang iba'y nagdalawang isip muna kung maniniwala o hindi. Isa na rito si Tagak, na tahimik na nanonood mula sa malayo. Nakita niyang kausap ni Tikling ang kaibigan niyang si Quago bago ito biglang umalis. Bahagyang nadismay at nalungkot si Tagak habang pinapanood na si Quago na tila hirap magdesisyon na paniwalaan ang sinabi ni Tikling. Kaibigan, huwag ka muna maniniwala sa sinasabi ni Tikling. Hindi pa natin alam kung totoo ang mga ito. Magtiwala tayo sa matandang agila at magtiwala tayo sa plano niya. Tama ka, Tagak. Mas mabuti kapag natin buong impormasyon bago tayo magpanik. Hindi ito unang beses magkaroon ng ganitong balita. Halika na! Puntahan natin ang matandang agila, baka may plano na ka. Sige. Nagtipon-tipon ang mga ibon, ngunit marami sa kanila ang nagkagulo at nag-away-away na, dala ng takot at pagkataranta. Mabuti na lang at dumating na ang matandang agila. Tumahimik muna kayong lahat. Okay, mga kaibigan, ganito ang magiging plano namin. Unahin muna natin na patibayin muna natin ang ating mga pugad at siguraduhin na ligtas ang ating mahalagang mga gamit at pagkain. Tapos, siguro magtalaga tayo ng mga kripon na magbabantay sa itaas para sigurado na ba kung nagatin talaga ng bayan. Ako, handa ako magbantay kasama si Maya. Tutulungan ko mga maliliit na ibon at sisiguraduhin ligtas sila. Tama yan. Tulong-tulong tayo. At kung totoo man ang balitang ito, sama-sama tayong haharapin ito. Salamat na makikitulong din kayo. Pero dapat hindi na tayo magsayang ng oras. Lika, bilis. Sundan niyo ko. Naghanda sila ng mabuti para sa paparating na bagyo. At natapos nila ang lahat bago pa man bumuhos ng malakas ang ulan. Sa huli, sila ay kontento at nakahinga sila ng maluwag sa kanilang pugad. Salamat kay Matandang Agila at kay Tagak. Kung hindi sa kanila, makanapahamak tayo mahal sa bahay. Pasensya na mga kaibigan, sapagkat ako'y nadala ng takot at nagdesisyon ng hindi man lang sinisigurado. Huwag kang mag-alala, Tikling. Ang mahalaga ay lahat tayo may natutunang mahalagang lesson. Palagi natin tatandaan na sa tamang impormasyon at sa tamang gabay, tayo makakaiwas sa kapamakan. Kaya huwag mo na masyadong damdamin. Ano kayo? Hindi ka na.
ibon. May paparating na bagyo at malapit na. Kailangan na natin tumakbo at wala nang oras. Ako kasi MJ, wala kang bag. Ay, Buwago? Oo. Wow. Ano tawag dito ulit? Nakakayos na. Kung mahirap na sa ka na. The House of Us? Bakis. Huwag na kayo mag-away! Magbabalikan naman kayo ah! Basta dapat bukas ha. Huwag kang aalis kang nagpapaalam sa amin.